Nagsalita na po si Senador Rapi Tulfo na final answer tungkol sa mga survey na lumalabas na siya ay isa sa mga malakas na pwedeng maging kandidato at susuportahan ng taong bayan. Nagtay na nga sila ni Sara Duterte, 46%. Pero sabi niya hindi daw talaga siya pupunta sa mas mataas na posisyon. Gusto daw niya ay dito sa Senado. Ito yung ambush interview ng mga Senate reporter. Pakinggan nyo ang kanyang dahilan. Final answer na daw ito, sabi ng butihing senador. Answer. What if mas makakapaglingkod kayo as president? Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So, yun na. Mas malawak Mas maraming sakit sa ulo. O, di ba? Yan ang diretsahang sagot ni Senator Rafi Tulfo sa aking mga tanong tungkol sa paglutang ng Presidential Preference Survey ng Pulse Asia, kung saan Ayan o. tabla sa 46% silang dalawa ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kung one-on-one ang laban sa pagitan ni VP Sara at Senator Tulfo. Kung ihimayin ang mga numero, may kitang tabla rin ang dalawa sa Metro Manila. Pero kapansin-pansing malaki ang hatak ni Tulfo sa Balance Luzon, habang mas malakas si VP Sara sa Visayas at Mindanao. Even if mataas ang number niyo sa survey, that will not change your mind, sir? No. Bakit po? Bakit, sir? I'm very happy as senator, like I said. So, ba't pa ako aakyat sa higher office? And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. Na mga elected officials, first term pa lang sila, and then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they fail. Mas kinawa pa hanggang langit, talagang hindi. Marami naman dyan Magugulitang Ayan, nitong ayaw Pebrero pa nang talaga. mag-anunsyo ang vice-presidente ng kanyang presidential bid. Thank you sa News 5, isa sa mga respetadong news channel, news organization. Okay? Daling ambush interview yan, maraming media nag-interview. Final answer, ayaw talaga niya ni Senador Rapi Tulfo. Ang lakas niya, no? Nagtay na sila ni Sara Duterte. Si Duterte nag-declare na siya itatakbong presidente sa 2028. Si Senator Tulfo, laging sinasabi niya, ayaw ko, hindi ako tatakbo. Pero mataas pa rin ang survey. Anong ibig sabihin niyan? Mahal ng taong bayan si Tulfo, si Senator Rapi Tulfo. Naniniwala ang mamamayan kay Senator Tulfo. Yan po ang dating niya survey na yan. Siyempre, yung mga DDS, ayaw ng ganyang klaseng paliwanag at survey, pero wala tayong pakialam. Yung survey result, yun ang ating pinagbabasihan. Okay? So, siguro masaya na yung kampo ni Duterte. Dahil sabi ni Rapi Tulfo, ni Senator Tulfo, hindi siya tatakbo eh. Kahit na yung mga dito sa Luzon, siya huwag nangunguna. Nalampasan na niya si Sara. Pero sa Mindanao, si Sara nangunguna. Pero sa pangkalahatan, tie sila 46%. Ang malaking pagkakaiba dito, ulitin ko, si Sara nagdeklara, 46% lang ang nakuha. Si Senator Rapi Tulfo, laging sinasabi niya, ayaw ko. Kahit nung minsan kami magkasama niyan sa travel, naitanong ko, tinawag ko pa nga siya, biniro ko. Sabi niya, hindi talaga ako, dito lang ako, senador lang ako. Ayaw niyan tumakbo sa national position, sa mas mataas, pero ang taas ng survey. Yun namang nagdeklara na, hindi tumaas ang survey. Anong ibig sabihin nun? Okay. By the way, si Senator Tulfo ay isa ho sa mga pumirma doon sa maidugtong ko lang ito, doon sa Blue Ribbon Committee partial report o draft report ni Senador Ping Lacson. Dalawang Tulfo nanindigan, Senator Erwin at Rapi Tulfo, sila po ay matapang na nanindigan na kung ano yung report ng Blue Ribbon ay sinuportahan niya. Hindi lang sa salita, pumirma pa. Kaya until now, ay pinag-uusapan ito dahil pipito pa hong senador ang nakapirma eh. Soto, Lacson, Pangilinan, at saka Hontiveros, Aquino, at yung dalawang Tulfo. Diba? Yun po yun. Nanindigan siya sa katotohanan dahil ang kanila naman trabaho ay recommendation lang, pinanindigan nila. Ngayon ang tanong, nasan yung ibang senador? 24 sila, pipito yung naninindigan. At kasama sa nanindigan ang magkapatid na Tulfo. Kilala naman natin yan. Talagang may paninindigan.
Kilala rin ko rin ang personal itong mga kapatid na ito. Namit ko rin ng mga madalas or paminsan-minsan itong mga ito. Lalo na si Erwin, nakasama ko pa yan sa Channel 4. Si Rapi, nakasama ko nung araw doon sa DCXL, RMN. Magkakasama kami ron. Magkakaiba lang oras. O, di ba? So, yun ho yung na-establish sa mga tulpo. May isasalita, may paninindigan. At yung sinabi ni Senador Tulfo na final answer, hindi ako tatakbo sa mas mataas na posisyon. Babalik daw siya, re-electionist siya, tatakbo ulit siyang senador sa 2028. Ayun. Eh, tinanong pa rin, pinilit siya eh. Paano kung tumaas ang rating kahit umabot ng langit? Ang lupit ha, ayaw talaga. Yan ang taong may isang salita. Hindi katulad ng iba. Inaayawan na ng tao, nagpupimilit pa. Meron naman hong pinipiga na pinipilit, ayaw pa rin. Parang si Leni Robredo. Gusto rin ng tao, pero ayaw niya. Si Rapi Tulfo, gusto ng tao, ayaw rin niya. Oh, di ba? Oh, pero yung maagang nadideklara at maagang gustong hawakan ito, bahala na kayo kung anong tingin niya. Ayun, okay? So, hindi pa rin tapos ito eh. Kahit na final answer, may mangungulit at mangungulit. Senador, pasintabi na. Sigurado, kukulitin at kukulitin ka. Yan ang mahirap sa sikat, may kakayanan at may prinsipyo. Pag sigaw ng bayan, taong bayan ang may gusto, mamamayan ang may gusto, talagang lalakas yung panawagan. Ganong katindi, kaya ako ang tingin ko rito, under pressure na ngayon si Senador Tulfo. Kasi ayaw niya, final answer, pero hindi ako naniniwala na yung mga tao ay maniniwala kaagad yan. Sa bandang huli, anong tawag dito, maniniwala sila at kukumbinsin pa rin. Alam niyo si Rapi, napakalakas kasi talaga ng dating sa tao nito eh. Isipin mo yung kanyang social media, siya po yung number 1 vlogger sa Pilipinas. 30 million plus na eh. 31 o 32 million ang kanyang subscriber. Wow! Pag yung 32 million yun bumoto sa kanya, wala na makakatalo sa kanya sa eleksyon. Halimbawa, bumoto sa kanya yung lahat ng followers niya, di 32 million na yun. Paano yung mga hindi followers na naniwala sa kanya? Grabe talaga. Yun. Kasi wala kayong masilip na korupsyon kay Tulfo. Wala kayong masilip na ibang issue kay Tulfo kung hindi yung kanyang tapang, direct to the point na magsalita, direct ang pagtulong sa tao. Yun ang signal number 10 na dating sa masang Pilipino. Butanteng Pilipino sa buong mundo ang hawak at naniniwala kay Tulfo, kaya siya mataas ang rating. Di lalo na yan pag tumanggap ng halimbawa, sige tatakbo ako, sige lalaban ako, di lalo na siguro. Baka yung 46% na yun, biglang sumipa ng doble. Ayan, ha? Ayan ho yung aking sariling interpretation at pananaw. Ha? Pero alam ko, may natuwa, may nagalit yan sa desisyon yan. Pero anything can happen sa politika. Aabangan pa rin natin. Yan naman ang trabaho natin eh. Please like and share, subscribe and follow. Ha? Si Tulfo, isipin mo, 32 million subscriber. Ang daming butante nung, grabe. Kasi lakas ng pagputok ng Mount Mayon sa Bicol.